Mabuhay Pilipinas! Muli nagbabalik ang ating programang inaabangan ng lahat, ang Tuli Novela! Kung saan, ito ay naglalayong magbahagi ng mga kwento mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ako si Binibining Mariel N. Heronda. At ako naman si Binibining Maria Shireen Ann Ilagan. Halina't samahan kami sa bawat kabanata, makinig sa mga kwento ng pag-asa, pakikipagsapalaran at pagmamahal na nagpapakita ng kakaibang kulay ng buhay ng mga Pilipino. Ano naman kaya ang nobelang ating susuriin ngayong araw? May ideya ka ba, partner? Sa aking palagay, partner, isa itong nobela na lubos na pinahahalagahan ng ating bansa at maituturing na makasaysayang yaman. Huwag na nating patagalin pa iyan, partner! Ngayong araw, tutuklasin natin ang mahalagang pangyayari sa likod ng nobelang El Filibusterismo o ang paghahari ng kasakiman. Ito ang pangalawang nobelang isinulat ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, na kanyang buong pusong inialay sa tatlong paring martir na kilala sa bansag na Gumbursa o Gomez, Burgos at Zamora. Ang El Filibusterismo ay karugtong ng Noli Me Tangere, subalit ang nobelang ito ay higit na nakatuon sa paghihimagsik, hindi katulad sa Noli Me Tangere na may tema na romansa. Ay, sa Gumbursa pala yun inialay. Akala ko sa Madjoha. Kalabilo ka talaga, partner. Biro lang, nakakapanabik ng tunay. Halina't manatiling nakatutok sa aming programa. Muli, ito ang Tuli Novela! Alam niyo ba na noong mga Pilipinas ay nasa ilalim pa ng pamamahala ng Espanya, ang mga Pilipino ay nakaranas ng paghihirap, pangaalipusta at pagtapak sa karapatang pantao. Ito ang siyang naging inspirasyon ni Dr. Jose Rizal upang makalikha ng makasaysayang nobela. Ngunit bago ang lahat, partner, kilalanin muna nating mabuti si Dr. Jose Rizal. Bukod sa kaalamang siya ang ating pambansang bayani, sino nga ba talaga si Dr. Jose Rizal? Si Dr. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Rialonda ay mas kilala bilang si Dr. Jose Rizal. Siya ay isinilang noong 19 ng Hunyo taong 1861 sa bayan ng Calamba, probinsya ng Laguna. Ang kanyang magulang ay sina Don Francisco Mercado at Doña Teodora Alonso. Pangpito siya sa 11 magkakapatid. Kilala si Dr. Jose Rizal bilang magiting na doktor, makata, pilosopo at manunulat. Sa katunayan, partner, ang kanyang dalawang pangunahing nobela ay ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. At sa pagkakataong ito, ating pagtutuunan ng pansin ang mga mahalagang pangyayari sa El Filibusterismo. Matatandaan natin, partner, na sa huling kabanata ng Noli Me Tangere, tumakas si Crisostomo Ibarra at Elias sa kamay ng mga Guardia Civil, na kung saan inakala naman ng mga ito na siya ay tumalon sa tubig dahilan upang ang mga dugo ay kumalat. Ito ang nagbigay hudyat sa mga Guardia Civil na tinamaan nila sa Ibarra at inakalang ito'y patay na. Subalit, hindi ito si Crisostomo Ibarra kundi isa si Elias. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, si Crisostomo Ibarra ay magbabalik na punong-puno ng paghihiganti. Siya ay magbabalat kayo bilang si Simon. Tunay na kahanga-hanga naman iyan, partner. Labis pa lang kanyang sinabit sa kamay ng mga Guardia Civil, subalit siya ay nanatiling buhay. Ngunit paano naman niya iyon magagawa nang hindi naghihinala ang mga tao sa paligid niya, gayong ang kanyang wangis ay tumatak na sa mata ng mga tao? Isang magandang katanungan iyan, partner. Ganito nga ang nangyari. Upang maging matagumpay siya sa pagbabalat kayo, bilang si Simon, binago ni Ibarra ang kanyang estilo ng pananamit. Ang dating simple at malinis na pananamit bilang si Ibarra ay naging mapanlikha at misteryoso. Nagpahaba siya ng buhok, bigote at balbas. Nagsuot ng sombrerong may malaking aba, gayon din ng bilog na salamin na kulay itim. Isang kapana-panabik na nobela nga itong El Filibusterismo, partner? Maaari mo ba kaming bahaginan pa ng mga pangyayari? Oo naman, partner. Ito ay isang karangalan sa akin. Nagsimula ang lahat makalipas ang 13 taon na pumanaw sina Sisa at Elias.
May isang bapor na kung tawagin ay Bapor Tabo na naglalakbay sa pagitan ng Maynila at Laguna. Ilan sa mga sakay nito ay ang mag-aalahas na si Simon, Basilio at Isagani. Nang makarating si Basilio sa San Diego, ay dinalaw niya ang puntod ng kanyang ina sa libingan ng mga Ibarra. Sa di inaasahang pangyayari ay nagkita sila ng mag-aalahas na si Simon. Nakilala niyang ito ay si Crisostomo Ibarra na nagbabalat kayo. Upang maitago ang lihim ni Ibarra, tinangka niyang patayin si Basilio. Ngunit hindi ito natuloy, kaya hinimok na lamang ni Simon si Basilio na makiisa sa kanyang layuning maghiganti sa pamahalaang Kastila. Tinanggihan ito ng binata dahil nais niyang makatapos sa kanyang pag-aaral. Ninais ng mga mag-aaral na Pilipino na magtatag ng isang akademya ng wikang Kastila, ngunit hindi ito ang nagpatibay sa kadahilanang ang mga pari ang namamahala dito. Sa gayon ay hindi sila magkakaroon ng karapatang makapangyari sa anumang pamamalakad ng nasabing akademya. Muling nagkita si Simon at Basilio at muli niyang hinimok ang binata na umanib sa binabalak niyang paghihimagsik. Ang manggulo sa isang pulutong na sapilitang pangbubukas sa kumbento ng Santa Clara upang agawin si Maria Clara. Ngunit hindi ito ang nangyari dahil nang hapong ding iyon ay binawian ng buhay ang dalaga. Sa kabilang dako, ang mga mag-aaral naman ay nagdaos ng isang salo-salo sa Pansiteria Macanista de Buen Gusto. Ito ay sa kadahilan ng masama ang kanilang loob dahil sa kabiguang may patayo ang akademya ng wikang Kastila. Sila ay nagkaroon ng talumpati sa loob ng Pansiteria kung saan tahasang tinuligsa ng mga mag-aaral ang mga pari. Nalaman naman ito ng mga praile. Kinabukasan, ang mga pinto ng universidad ay natagpuan ang mga paskin na naglalaman ng mga pagtutuligsa at paghihimagsik. Ibinintang ito sa mga kasapi ng kapisan ng mga mag-aaral. Dahil dito ay ipinadakip ng mga mag-aaral at nadamay sa mga dinakip si Basilio. Labis itong ipinagdamdam ng kanyang kasintahan na si Huli. Hinimok ni Hermana Bali na lapitan ni Huli si Padre Camora upang humingi ng tulong sa pagpapalaya kay Basilio. Napalaya ng mga kamag-anak nila ang mga mag-aaral maliban kay Basilio. Hinala ni Padre Camora si Huli dahilan kung bakit tumalon sa bintana ang dalaga at agad na namatay. Sa kabilang dako, patuloy pa rin si Simon sa kanyang plano na paghihiganti. Upang maisagawa iyon, sumanib siya sa negosyo ni Don Timoteo Pilaes na ama ni Juanito. Ipinagkasundo niyang ipakasal si Paulita kay Juanito. Inanyayahan niya sa piging ang mga taong may mataas na posisyon sa pamahalaan. Lumipas ang 2 buwan, nakalaya na si Basilio sa tulong ni Simon kung bakit tuluyan na siyang nakiisa sa paghihimagsik na balak ni Simon. Sinamantala ni Simon ang mangyayaring piging upang maisagawa ang paghihimagsik. Naghandog siya ng magarang lampara para sa ikakasal. Dilingid sa kanilang kaalaman, ang lamparang iyon ay may lamang nitroglycerina. Sa oras na itinaas ang mitsa ay sasabog ito ng malakas. Habang nagsasaya ang lahat, ay palakad-lakad naman si Basilio sa labas. Hindi siya mapakali dahil alam niya ang mangyayaring pagsabog. Maya-maya pa'y nakita niyang lumabas na rin si Simon sa bahay dahil sa nalalapit na pagsabog ng lampara. Nakita din niya si Isagani at sinabihang umalis na sa bahay na iyon. Nang unti-unting lumalamlam ang ilaw ng lampara, iniutos ng Kapitan General kay Padre Irene na itaas ang mitsa nito, ngunit mabilis itong inagaw ni Isagani at itinapon sa ilog. Hindi natuloy ang plano ni Simon kaya tumakas ito at nagtungo sa bahay ni Padre Florentino. Uminom si Simon ng lason dahil ayaw niyang mahuli siya ng mga sibil na buhay. Gayunpaman, nagtapat siya kay Padre Florentino ng kanyang buhay at ang balak niyang paghihiganti. Noong oras din na iyon ay binawian ng buhay si Simon. Nakakahabag na tunay ang sinapit ni Simon na hindi man lang niya nasilayang muli si Maria Clara. Naisip ko pa naman silang magkatuluyan.
Ganoon na nga ang nangyari, partner. Mala Romeo at Juliet kumbaga. Hindi talaga uso ang masayang wakas sa mga natatanging nobela. Hindi naman lahat ng natatanging nobela ay malungkot. Dahil, partner, ang paborito kong nobela ni Jane Austen na Pride and Prejudice ay nagtataglay ng napakagandang wakas. Grabe ka na talaga, partner. Labis-labis ang iyong binabahaging kaalaman sa amin. Alam mo ba, partner, ngayong araw tayo ay mapalad dahil binigyan tayo ng pagkakataon upang makapanayam ang mga mag-aaral ng Alphalar Senior Memorial College Incorporated. Sila ay nagkaroon na ng palabas ukol sa nobelang ito upang mas lalong maunawaan kung sino-sino nga ba ang mga pangunahing tauhan ng Elfilibusterismo at ano nga ba ang kanilang mga naging papel at ang kahalagahan nito. Hayaan natin silang ipakilala ang kanilang sarili bilang mga pangunahing tauhan ng Elfilibusterismo. Handa na ba kayo? Halina't ating imbitahan sa ating studio ang mga mag-aaral na ito. Magandang umaga sa inyo mga katangi-tanging mag-aaral. Maraming salamat sa pagtugon sa aming paanyaya. Walang alaman po, Binibini. Karangalan sa amin na ipakilala ang karakter sa Elfilibusterismo. Umpisahan na natin sa iyo, Ginoo. Aming nabalitaan na mahusay daw ang ginampanan mong karakter sa inyong palabas at ito nga ay kumalat sa social media. Opo, tumatak din sa akin ang karakter na iyon. Hayaan niyo pong ipakilala ko ang aking sarili, gayon din ang aking mga kasamahan ukol sa karakter na aming ginampanan sa palabas na iyon. Ako nga po pala ang gumanap bilang si Simon sa nobela. Si Simon ay isang mayamang mag-aalahas na nakasalaming may kulay na umano'y tagapayo ng Kapitan General, ngunit siya ay si Crisostomo Ibarra nagbalik upang magiganti sa kanyang mga kaaway. Ako naman po si Sagani, ang naging sawi sa pag-ibig ni Paulita at pamangkin ni Padre Florentino. Ako naman si Basilio, isa sa mga anak ni Cesar na pinag-aral ni Kapitan Chap. Isa akong ulila, ngunit nagsikap upang makapag-aral ng medisina at kasintahan ako ni Hon. Sumisimbolo ako sa mga mag-aral na kahit kapos ay nagpapatuloy upang magtagumpay at umunlad. Kabesang Talis naman ang ngalan ko. Ako ang naghahangad ng karapatan sa pagmamay-ari ng lupang sinasakan na ilangkin ng mga praile. Ako naman si Padre Camora, ang mukhang artilyerong pari at nanghalay kay Huli na humihingi ng ito ng tulong sa akin. Ako naman si Paulita Gomez, ang kasintahan ni Isagani ngunit nagpakasal kay Juanito Pelaez. Ako ang gumanap bilang si Padre Florentino, ang amain ni Isagani, ang nakasaksi sa pagkamatay ni Simon. Sa akin, inamin ni Simon ang tunay niyang pagkatao at ang plano niyang paghiganti. Ako naman si Juanito Pelaez, ang mag-aaral na kinagigiliwan ng mga propesor. Nabibilang sa kilalang angkang may dugong Kastila at pinakasalan ni Paulita. Ako naman ang kumanap bilang si Huli, anak ni Kabesang Talis at katipan ni Basilio. Magandang araw mga tagapakinig. Ako nga pala si Hermana Bali, ang naghimo kay Huli upang humingi ng tulong kay Padre Camuro. Ayan, maraming salamat sa inyo. Sana ay muli namin kayong makasama sa podcast na ito sa mga susunod ninyong pagtatanghal. Muli po, ang mga mag-aaral ng Alphalar Senior Memorial College. Sa tingin mo, partner, ano kayang pinupunto ni Dr. Jose Rizal sa kanyang nobela patungkol sa lipunan noon? Sa aking palagay, higit na pinagtuunan niya ang sistema ng pamahalaan na hindi makatao. Kung inyo mang nababatid noong mga panahong iyon, tayo ay nasa ilalim ng kolonyalismong Espanyol at nakalulungkot na masaksihan sa nobela na kung sino pa ang totoong may-ari ng bansa, sila pa ang nagdurusa at nakabilanggo dito. Mismo, partner, sa nobela ay makikita natin ang katiwalian sa pamahalaan at pang-aabuso ng mga opisyal. Doon pa lamang sa parte ng napagbintangan si Basilio na kasapi ng himagsikan ni walang maayos na paglilitis at diretso kulong sa bilangguan. Bukod pa diyan, partner, ipinakita din sa nobela na kung wala kang pera at koneksyon sa nakatataas, tiyak na alipin lang o indio ang tingin sa'yo ng mga peninsulares at wala kang karapatang magpahayag ng iyong damdamin.
Gayun din, wala kang karapatang salungatin ng pamahalaan, lalo't higit ang mga praile. Natatandaan mo ba ang nangyari kay Kabesang Tales? Oo, partner. Siya ang kaawa-awang magsasaka na ninakawan ng lupain ng mga Dominicong praile. Kahabag-habag ang nangyari sa kanya. Tumpak ka dyan, partner. Ako bilang isang anak ng magsasaka, kasakit sa aking isipin na aagawan ng lupa ang aking ama, gayong ito ang pangunahin naming pinagkukunan ng pang-araw-araw na pangangailangan. Kung sana noon may tulfo na, madali lang lumapit at humingi ng hustisya, ano? Ayan ka na naman, partner, sa mga biro mo. Balik tayo sa realidad. Ang mga ipinakitang lagay ng lipunan noon ay ilan lamang. Lingid sa ating kaalaman, maaaring marami pang malupit na sinapit ang ating mga kababayan sa kamay ng mga Espanyol. Tama ka dyan, partner. Kaya't higit na't nawa tayong magpasalamat sa kasalukuyan. Tayo na ang may-ari ng sarili nating bansa at may karapatan tayong mahalal ng katangi-tanging pamunuan. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang mga kagamitang pampanitikan na ginamit ni Dr. Jose Rizal at muli mayroon tayong makakasama sa pagtuklas nito. Ating pong inaanyayahan ng guro sa Pilipino mula sa Del Gallego National High School, si Binibining Tricia Lynn Belhica. Magandang araw, Binibini! Nagagalak kaming makasama ka sa programang ito at nagpapasalamat sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Ako'y nalulugod din na makasama kayo ngayon at maghatid ng kaalaman sa ating mga tagapakinig. Sa pagkakataong ito, Binibining Belhica, maaari mo bang ibahagi sa amin ang mga estilo ng pagsulat ng ating pambansang bayani, partikular sa kanyang nobelang El Filibusterismo? Oo naman! Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Si Dr. Jose Rizal ay gumamit ng iba't ibang kagamitang pampanitikan sa nobelang El Filibusterismo upang mapabatid ang kanyang mga ideya at mensahe sa masining na paraan. Una, simbolismo. Gumamit si Rizal ng mga simbolo upang ipakita ang mas malalim na kahulugan ng mga pangyayari at karakter. Halimbawa nito, ang karakter ni Simon ay isang malalim na simbolo ng paghihiganti at pagbabago. Gayon din naman ang karakter ni Huli na sumisimbolo sa mga kababaihang walang kalaban-laban. Pangalawa, pangitain. Gumamit si Rizal ng mga malikhaing paglalarawan upang mabigyan ng mga buhay ang mga pangyayari at karakter. Sa pamamagitan nito, mas naging madaling ilarawan sa isip at damang-dama ng mga mambasa ang kanyang nobela. Sa ikatlo, alegorya. Ang ilang bahagi ng nobela ay maaaring ituring na allegorical o nagtataglay ng mas malalim na kahulugan. Halimbawa nito, ang ibang pangyayari at karakter ay maaaring kumakatawan sa mga isyu sa lipunan noong panahon ni Rizal. Ikaapat, ironya. Gumamit si Rizal ng ironya upang ipakitang hindi kanais-nais na katotohanan o kabalintunaan sa lipunan. Ito ay nagbibigay diin sa mga hindi makatarungan o hindi magandang aspeto ng lipunan. At ikalima, simbolikong pangalan. Pinili ni Rizal ang mga pangalan ng kanyang mga tauhan na may mas malalim na kahulugan. Ang pangalang Sisa, halimbawa ay nag-ugat sa pangalan ng kanyang kapatid na nagpapakita ng pagmamahal ng ina sa kanyang mga anak. At ang ika-anim, pagbabalik tanaw. Gumamit si Rizal ng mga pagbabalik tanaw o flashback para ipakita ang mga pangyayari sa nakaraan na may kahalagang sa pagsusuri ng kasalukuyang sitwasyon. Binibini, bakit nga ba kailangan natin gumamit ng mga kagamitang pampanitika na ito? Magandang katanungan. Ang paggamit ng mga kagamitang ito ay nagbibigay ng lalim at komplikasyon sa nobela. Nagbibigay daan sa masusing pagsusuri at pag-unawa ng mga mambabasa hinggil sa mensahe ng nobela at sa lipunang tinatalakay nito. Ah, ganoon po pala. Kaya po pala masigit na naging maganda ang daloy ng mga nobela ni Dr. Jose Rizal.
Maraming salamat po muli, Binibining Bagika, sa pagdulog sa aming paanyaya. Naway makasama ka muli namin sa mga susunod pang kwentong aming ibabahagi. Walang anuman, ikagagalak kong makatuntong muli sa programang ito. Nawa ay may nakuhang kaalaman ang ating mga tagapakinig. Paalam! Halina ko partner, ang dami kong natutunan ngayong araw kay Binibini Betika. Ngunit hindi pa ito sapat kaya't anyayahan naman natin sa ating estudyo ang mga mag-aaral sa kolehiyo na kumukuha ng kursong may kaugnayan sa buhay at literaturang likha ni Dr. Jose Rizal. Narito ang mga mag-aaral ng University of Northeastern Philippines o UNEP upang maibahagi ang kanilang mga natutunan at naging impluwensya ng nobela sa kanila bilang isang mag-aaral. Atin na silang anyayahan sina Binibining Claire, Mary Ann, Lara at Let. Paano po ba naka-impluwensya ang nobelang El Filibusterismo sa inyo? Magandang umaga. Para sa akin, bilang isang mag-aaral, ito ang tumulong sa akin upang mas maunawaan ang kasalukuyan sa pamamagitan ng pagbabalik sa nakaraan o ang pagbabasa nito. Natuklasan ko ang mga pangyayari, desisyon at karanasan ng mga nakaraang henerasyon. Ito ang nagbibigay sa akin ng perspektibo upang mas maunawaan ang mga suliranin at hamon na hinahanap natin ngayon. Para sa iyo naman, Binibining Mary Ann, paano naman naka-impluwensya ang nobelang El Filibusterismo sa iyo? Sa tulong ng mga nobelang ito ang naging daan sa akin upang mas malalim kong maunawaan ang tunay na kahulugan ng pagiging isang Pilipino. Ang mga nobelang ito ay hindi lamang mga kwento, sila ay mga salamin ng ating kultura, lipunan at kasaysayan. Sa pamamagitan ng mga karakter, mga pangyayari at mga tema na inilalarawan sa mga nobelang ito, natutunan ko ang mga mahalaga, tradisyon at mga karanasan na nagpapakulay sa pagiging Pilipino. Ang mga nobelang ito ay nagpapakita ng pakikibaka, pag-asa at pagmamahal sa bayan na bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Sa bawat pahina ng nobela, nakikita ko ang aking sarili, ang aking mga pangarap, at ang aking mga pagsubok bilang isang Pilipino. Ang mga nobelang ito ay nagbibigay sa akin ng inspirasyon at pag-asa na patuloy na ipaglaban ang mga halaga at prinsipyong Pilipino sa aking sariling buhay at sa ating lipunan. Sa ganitong paraan, ito ang isang paraan upang mas mapalalim ang ating pag-unawa at pagmamahal sa ating bansa at sa ating pagiging Pilipino. Kahanga-hanga naman iyan. Kung si Claire ay natuto sa pamamagitan ng pagbabalik-tanaw sa nakaraan, samantalang si Mary Ann ay nagising ang kanyang pagiging makabayan, pakinggan naman natin ang natitirang dalawa pang mag-aaral. Para po sa akin, sa pamamagitan ng kontribusyon na ito ang nanghikayat sa akin upang maging aktibo at makibahagi sa kasalukuyan at mga hinaharap ng ating bansa. Ang pagmamahal na Rizal sa bayan at ang kanyang paniniwala ay nagbigay inspirasyon sa akin patungo sa isang mas magandang kinabukasan kahit sa kabila ng mga hamon at pagsubok. Sa akin naman po, sa pagbabasa ng nobela, hindi lamang ang kwento ang pumukaw sa aking isipan, kundi ang sulat nito. Tunay nga namang kahanga-hanga ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Isa siyang tunay na huwaran at inspirasyon sa aming mga mag-aaral dahil sa kanyang mga sakripisyo, lalo't higit ang kanyang pagmamahal sa ating minamahal na bansa, ang Pilipinas. Nakakabilib naman ang inyong mga naging realisasyon sa pagbabasa ng nobelang ito. Mas malalim ninyong naunawaan kung ano ang ibig ipahiwatig ni Dr. Jose Rizal sa atin. Tunay nga namang ang mga kabataan ang pag-asa ng bayan. Maraming salamat muli sa inyong lahat. Paalam! Sa mga tagapakinig ng aming podcast, nais naming bigyang diin ang kahalagahan ng pagbabasa o pagbabalik-tanaw sa El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal. Ang nobelang ito ay hindi lamang isang klasikong akda sa panitikang Pilipino, kundi isang salamin ng ating kasaysayan, kultura at lipunan.
Sa pamamagitan ng pagbabasa o pagbabalik-tanaw sa El Filibusterismo, magkakaroon kayo ng pagkakataong unawain ang mga suliranin at mga isyu na kinaharap ng lipunan noong panahon ng kolonyalismo. Makikilala ninyo ang mga tauhan na nagpapakita ng tapang, determinasyon at pagmamahal sa bayan, tulad ni Simon, Basilio at iba pa. Kaya naman, hinihikayat namin kayong basahin o balikan ng El Filibusterismo upang mas lalo pang maunawaan at masupil ang mga hamon ng ating lipunan. Sa pamamagitan ng pagbabalik-tanaw sa mga klasikong akda tulad nito, tayo ay patuloy na nagiging bahagi ng pagpapalaganap ng kaalaman, pag-unlad at pagbabago sa ating bayan. Partner, nawili ka ba sa ating sinuring nobela ngayon? Oo naman partner, bukod pa sa pagkawili, punong-puno ako ng kaalaman sa tulong din ng ating mga nakapanayam ngayong araw. Sa lahat ng ating mga tagapakinig, maraming salamat sa pagtutok sa ating podcast. Sana ay nagkaroon kayo ng inspirasyon at kaalaman mula sa ating talakayan ngayon, paukol sa El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal. Nawa ay magpatuloy tayong magtulungan at magbahagi ng karunungan para sa ating bayan. Muli, ako si Binibining Mariel At ako naman si Binibining Maria at ito ang Tuli Novela! na nagpapaalala na mundo'y ating alamin, mga kwento'y suriin. hanggang sa muli, paalam!